Ayan, back to the Bandera Night Jams radio show. We have our guests for tonight. Ayan, sa mga kakatune in lang, once again, I would like to introduce to you guys ang ating mga bisita, ang mga matitikas at magigiting nating mga tropa from the Subic Bay International Airport. At naririto sila ngayon, syempre, para bigyan tayo ng mga great pieces of news. Ayan. So, good evening mga sir. Welcome po sa aming Radio FM station. Ayan, ang Bandera, Radyo Bandera 107.1 News FM ng Olongapo. Ayan, bati po muna tayo sa ating mga masugid na mga tagapakinig. Sige po mga sir. Go ahead and greet our listeners. All right. Sa aming masipag na direktor, Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., sa pamumunuan ng Aviation Security Unit 3, sa pamumunuan ni Police Colonel Rogelio C. Abran Jr., at sa Subic Bay Airport Police Station sa pamumunuan ni Police Captain Regalado A. Plaris Jr. At ang iyong lingkod, Police Corporal Nicol Albanot, kasama po si Police Senior Master Sergeant Randy B. Sanchez at Patrolman Nicolas B. Jimenez Jr. na malugod na bumabati ng isang magandang gabi sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig ng programang Radyo Bandera 107.1 FM radio station. All right. And you sir? Okay, go. Ang Subic Bay Airport Police Station ay isang himpilan ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa ilalim ng Aviation Security Group o mas kilala sa tawag na PNP Aviation Security Group. There you go. Ang pangunahin po naming tungkulin ay siguruhin ang kaligtasan at seguridad ng mga paliparan ng aming nasasakupan laban sa lahat ng banta sa ating civil aviation security. Ito man po ay local or national na panganib o banta ng opisina ng mga teroristong grupo laban sa ating bansa. Sakop din po ng aming mandato ang pangasiwaan ang lahat ng ahensya na may kinalaman sa airport security operations, kagaya po ng ating mga private security agencies o mga PSA. Higit sa lahat po, amin pong tungkulin na ipatupad ang batas, mga direktiba at iba pang probisyon ng batas na may kinalaman sa proteksyon ng ating kababayang naglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang panghipapawid. Okay, ayan. Yan po ang isa sa mga kasama sa kanilang mga duties and responsibilities po. Ano po sa ating Subic Bay Airport Police Station. Ayan. Okay. Sa mga nakikinig po sa atin, sila yung mga kasama natin sa video na napapanood po ninyo. Live na live tayo ngayon sa Radyo Bandera official Facebook page. And I also shared it with the other Olongapo related pages para kumalat ang ating mga information dissemination. Ano? Ayan po sila Police Colonel Police Corporal Nico, Patrolman Nicolas, and PSMS is Police Staff Senior Master Sergeant. Tama ba? Yes. Randy Sanchez. Ayan, okay. Magandang gabi sa inyong lahat, sir. Welcome sa Radyo Bandera. To be honest, nagagalak ako at nakita ko kayong muli. Kasi last time na nakasama ko itong mga to, ibang radio station pa eh. Yan. I'm glad na hanggang dito na itutuloy natin yung ating serbisyo publiko. Every time we're doing this, masaya ako eh. Dahil yung mga pinapakalat nating impormasyon, alam ko, napaka-useful at napaka-importante sa mga kababayan natin yan. Ano? Ayan. O tuloy natin, may kasunod akong tanong. Ayan. Mga sir, ano po ang ating advice na pwedeng ipagbigay alam sa ating mga mamamayan na nakikinig ngayon at bigyan ng kaalaman sa mga ipinagbabawal na pinatutupad or pagbabawal na pinatutupad ninyo sa ating paliparan. Sige nga po, pakinggan natin. Ang ating tatalakayin o pag-uusapan ngayong gabi ay tungkol sa Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. As amended by RA 10364, also known as the Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Okay. Itong pagtalakayin, what is trafficking in persons? Ang trafficking in persons ay isang illegal na gawain at itinuturing na isang paglabag sa karapatang pantao. Okay. Mayroong itong tatlong magkakaugnay na elemento para sa isang sitwasyon o pangyayari
para matawag o maituring ito na trafficking in persons. Okay. Sige Ang nga. una, acts o sa Tagalog, kilos o paggawa. Okay. Ay ang pagkuha o pangalap ng mabibiktima at pagdadala sa kanila tungo sa lugar kung saan sila ay aabusuhin, pagtatago sa mga otoridad at pagtanggap ng iba pang biktima mula sa ibang gumagawa nito. Pangalawa, means o sa Tagalog, mga paraan. Paraan. Yeah. Aha. Ito naman yung sa means o paraan, bakit hindi makatanggi ang nabibiktima nila? Dahil ang human trafficker ay gumagamit ng iba't ibang paraan, gaya ng pananakot, pagpilit sa biktima na gawin ang gusto nila, Okay. pagdukot o paglinlang sa biktima at pang-aabuso. Minsan ang human trafficker ay nangangako ng bayad, pera, ganon, malaking sahod o benepisyo upang makipagtulungan o mapapayag ang biktima. At Yan. pangatlo, Okay. panghuli, purpose o intention. Bakit ito ginagawa ng mga human trafficker? Ang pakay nila ay pagsasamantala sa kanilang nabibiktima para sa kanilang sariling kita at kapakinabangan. Yun. Yan lang. Nakakalungkot lang kasi yung ibang kababayan natin, alam mo naman, kapit sa patalim minsan, kapos, gaya na nga ng sinabi rito, pera no? Pang-lure sa kanila no? Nalulure tayo. Minsan, kahit ako there was a time na lumaki kasi ako mahirap. May nagtrabaho ko sa zoo noon. Sa zoo namin, paborito na nilang yung gorilla na nagpapatawa. Kaya lang, namatay dahil sa old age. Sabi nung manager, Tommy, meron akong costume dyan na gorilla. Mukhang tunay na tunay. Pwede ba habang wala pa yung bagong gorilla, ikaw muna? Sabi ba naman ganun? Sabi ko, naku sir, mahirap yan. Sabi niya, sige na, double pay ka every time na gagawin mo yun. Sino ba namang ayaw sa double pay? Araw-araw, nasilaw ako, di pumayag ako, sinuot ko. No? Lumambi-lambitin ako, ginaya ko yung ginagawa ng gorilla. One time nabali yung sanga. Nahulog ako kung nasaan yung leon. Lumapit yung leon, natakot ako. Sabi niya, "Wah!" Sabi ko, sigaw ako, lumapit yung leon, nagulat ako, bumulong. Sabi niya, Tommy, huwag kang maingay. Pareho tayong mawawalan ng trabaho. Play along. The joke lang yun. Sinama ko lang para mapasaya ko kayo. Okay. Mga sir, hindi pa tayo tapos. Meron pa akong katanungan para sa inyo, no? Ano-ano po ang mga bagay na ginagawa ng isang human trafficker o isang tao or grupo na sangkot dito at ano-ano po ang kalakip na parusa sa ilalim ng batas na sana nga, no? Pag nahuli itong mga to, no? Ano nga ba? Number one po dito yung tinatawag nating na acts of TIP or trafficking in persons. Nang kung saan ginagawa nila ang pagre-recruit, pagbabiyahe, paglipat at pagkukup sa isang tao sa pamamagitan ng pagpuwersa, pamimilit at take advantage sa kahinaan ng isang tao para makamit nila ang kanilang layunin sa pamamagitan ng pornografiya, sexual exploitation, involuntary servitude at saka pagbebenta ng organ, sale of organ. Ang kaparusahan po nito, ayon sa ilalim ng batas, ay any person found guilty of acts of TIP shall be penalized with imprisonment of 20 years and a fine of not less than 1 million but not more than 2 million pesos. Sunod po tayo, number 2. Number 2 naman po ay yung acts that promote TIP. Okay. Ito naman po ay yung pag-encourage, pag-consente sa mga human trafficker para mas mapadali ang kanilang illegal na gawain. Tulad na naman pagpapayag na gamitin ang isang bahay o isang establishmento para i-promote ang TIP. Okay. Production, publication, broadcast at distribution at including of the ICT for propaganda materials that promote TIP. Nandyan din po yung pagtatamper o pagsira ng ebidensya o nandyan din po yung pag-impluwensya sa mga pwedeng tumistigo sa isang investigasyon ng isang kaso ng TIP. Narito naman po ang mga kaparusahan para sa gawain na iyan. Any person found guilty of acts that promote TIP shall be penalized with imprisonment of 15 years and a fine not less than 500,000 but not more than 1 million pesos. Okay po, sunod po is number 3 ay use of traffic persons. Ang sinumang tao na bumili o nakikibahagi sa serbisyo ng mga traffic person para sa
prostitution ay paparusahan ng pagkabilanggo mula 6 na taon hanggang 40 taon at multa mula 50,000 pesos hanggang 5 million pesos. Karagdagan po dito, kapag ang offender po natin ay foreigner, Mhm. siya po ay mabilisang ide-deport pabalik sa kanyang bansa. Mhm. Okay. Permanenteng barred na makapasok muli sa ating bansa Alright. pagkatapos nilang iserve ang kanilang parusa o pagkabilanggo. Mhm. Okay, Okay. sunod po. Pang-apat po ay ang qualified TIP, trafficking person. Mhm. Matatawag po natin na qualified TIP kapag ang traffic person po ay bata, minor. At ang krimen po ay nakomit ng mga sindikato or isa large scale. Mhm. At ang offender ay isang spouse o parents, guardian o sino mang tao na may authority over doon sa traffic person. Mhm. Okay, okay. Yung parusahan po dito naman ay qualified trafficking shall be penalized by life imprisonment Mhm. and a fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. Mhm. Okay. Okay, ito na po yung panghuli. Ay ang attempted TIP. Kung saan naman ang offender ay hindi na-execute lahat ng elemento na sa nasabi po natin kanina sa acts, means, saka sa purpose Mhm. Mhm. by accident or by reason of some excuse. Ang penalty naman po dito ay any person found guilty of committing attempted TIP shall be penalized with imprisonment of 15 years and a fine of not less than 500,000 but not more than 1 million pesos. Mhm. Okay. Actually, alam mo, marami tayong kababayan na naging biktima ng ganito. Itong last na dinescribe mo, yung nasa Cambodia, no? Tama ba ako? Cambodia ba yon or Thailand? Cambodia, no? Na mga kababayan. Oo. Parang, di ba? Ang hirap, no? Kung if you will be victimized ng ganito na kasi yung mga kababayan natin na nandoon sa Cambodia, ayon doon sa kwento na napanood ko sa report ni Jessica Soho, parang parang scammer sila na kailangan paibigin mo yung may mga certain targets na medyo may mga may edad na pag hindi ka sumunod binubugbog sila. Kawawa naman, no? Parang napakahirap na sitwasyon yung napasukan nila. Kaya buti na lang nabunyag yun no, na yung racket na yun. Hindi ko na alam kung ano na yung nangyaring Okay, ang kasunod po nating katanungan naman para sa inyo. Okay. Nasa na ba tayo? Nawala na ako. Pasensya na. Okay. Ano ba yung page na last binasa mo? Yung pang yun, no? Eto, sa ating paliparan naman po, no? Since you guys are from the Subic International Airport, syempre, no? Tama ba? Doon na tayo, sir, no? Apo. Daldal ko kasi naligaw tayo eh. Bilang isang port of entry and exit ng ating bansa. Ayun. Ano-ano po ang ating nagiging aksyon patungkol sa human trafficking? Ang aming pong himpilan, patuloy po ang aming mahigpit na seguridad at pagbabantay sa ating mga paliparan. Pag-inspeksyon sa aircraft or sa aeroplano, Mhm. sa mga crew, Okay? sa mga pasahero at sa kanilang mga kagamitan o bagahe at maging sa mga empleyado ng ating mga paliparan. Mhm. Katulong din po natin dito ang iba't ibang sangay ng gobyerno katulad ng Bureau of Immigration at Office of Transportation Security o OTS upang mapigilan ang mga ganitong uri ng krimen. Okay. And my next question would be, ano naman po ang proteksyon ang pwedeng ibigay sa traffic persons? Ito yung mga nabiktima, no? Okay? Nandyan po ang pagbibigay ng legal protection, free legal assistance, right to privacy and confidentiality, Mhm. Okay. witness protection program, and victim compensation program. Ayun, may victim compensation program pala, no? Yung pong victim compensation program sa ano to, no? Sa gobyerno ba or in particular sa PNP? Sa government po. Sa government. Yeah, okay. All right. And my next question would be, sino po ang pwedeng mag-file ng complaint? Yan. Para Sa alam ng sino mag-file ng complaint, ito po yung mga spouse, Mhm. parents o legal guardians, Mhm. mga Mhm. kapatid, Yeah. yung mismong tao o offended party. Mhm. Kahit Okay. sinong tao po, basta may personal knowledge sa nasabing kaso. Yeah, okay.
Alright, oo nga naman. Especially yung victim mismo, lalong-lalo Yes na, po. no? Yeah, okay. Saan po pwedeng humingi o tumawag ng tulong kung sakasakali? Baka may nakikinig sa atin ngayon, may gustong isumbong. Go ahead. Sige po. Sa ating mga mahal na tagapakinig, kung may nais po kayong isumbong o i-report na human trafficking sa inyong mga nasasakupan o sa inyong lugar, mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa mga sumusunod na ahensya ng ating gobyerno. Nandyan po ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT with the hotline number 1343 or 02-1344 outside Metro Manila. Okay. DSWD, Philippine National Police with hotline 117 o 911. Women's and Children's Protection Center, kung mga ano naman dito, yung mga babae na minamaltrato, tapos mga bata. Yeah, yeah. Aling Police na may number na 0919 777-377. Meron din po yung NBI, Bureau of Immigration, sa mga POEA po. Yun. Aling pulis no? Parang may personal touch talaga para sa mga kababaihan babae, natin. mga kababayan po. Oo nga naman. Oo. Okay. And ano pa po ang pwede nyong maipayo sa ating mga tagapakinig regarding tong matter na to? Okay po. So, pwede po nating maipayo, maging mapanuri at mapagmatsyag po sa ating kapaligiran. Kamustahin po natin ang mga taong malalapit sa ating buhay at baka di natin alam na isa sa kanila ay biktima ng ganitong klaseng krimen. Oo. Ipagbigay alam lamang po agad sa otoridad kung meron pong kakaibang kilos o galaw patungkol sa krimen na ito. Kung tayo po ay may pupuntahan o aalis sa ating tahanan, palagi po natin ipagbigay alam sa ating mga kaanak, sa asawa, magulang, kaibigan, kung nasaan po tayong lugar. Sabi nga, better safe than sorry. Yeah, definitely. Isave po sa ating mga cellphone ng mga nasabing hotline number ng iba't ibang sangay ng gobyerno in case na kailanganin natin ng tulong o magbigay ng impormasyon. Huwag po agad tayong magtiwala at maniwala, magbigay ng impormasyon sa ating pagkatao at huwag magtiwala sa mga nakilala lang natin sa social media platform, maging mapanuri po muna tayo. Definitely. Ang dami nagiging biktima sa ganyan, ano? Those who fell victim to this. Yung makikipagkaibigan sa'yo, kilalanin ka on social media. Di mo alam, may ulterior motive pala. No? Iba kasi ang galing-galing mambola eh. No? Parang pag-ibig lang eh, no? Nabobola eh. Okay? Kaya maging ano po tayo, ha? Tama yun, mapanuri. At saka, huwag tayo basta-basta magtitiwala. Lalo na eh. Opo, Ngayon lang naman natin nakilala. Ba't tiwala Hindi mo talaga ka agad? kakilala. Mag-ingat kapag masalo sa mga social media na ano. Yeah, tama. And ayan, okay. Maraming salamat mga sir. Mga sir na tropa nating matitikas sa inyong napakagandang mensahe para po sa ating mga kababayan. Baka po meron kayong nais batiin, i-promote or pasalamatan. Go ahead mga sir, sige po. Ini-invite po pala namin kayo to please do like and share our Facebook page para malaman nyo po kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paliparan. Ito po yung mga page namin, Abseo 3, SBAPS or SBAPS, Subic Bay APS, Abseo 3, and Abseo 3 Headquarters or HQ. HQ, yeah. Okay. Sa muli po, ang mga kapulisan sa Subic Bay Airport Police Station ay nagpapasalamat sa pamunuan ng SBMA at sa inyong radio FM station sa pag-support sa amin. Our pleasure. I would like to extend our greetings to Engineer Zarek Santos, Subic Bay International Airport Manager. Sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at isang mapayapa at magandang gabi sa ating lahat. All right. Okay. It's always a pleasure having you guys here. Officer Sanchez, sir, hindi ko gano'n narinig boses mo. Baka may mga gusto kang i-greet. Wala naman DJ kasi Yeah. pag ginihan ko, mamimiss ko lang. Siyempre, good evening sa pinaka-paborito kong asawa. Yo! Hindi, nag-iisa lang kasi. Kaya paborito. Basta nag-iisa talaga, paborito natin eh, no? Oo, DJ. Mahirap maging paborito pag marami eh. Yan, napaka mapagmahal ng ating Officer Sanchez, no? Yan, thank you mga sir for dropping by. Maraming salamat. Wala ba kayong upcoming na event, activity na gusto niyo i-promote na mga community service na
pwede nating imbitahan yung mga kababayan natin. Yeah, meron bang anything upcoming? Mga aktibidades? Ah, Mhm. Sa ngayon, Sa ngayon wala pa. Invite ko na lang kayo. Kasi supposed to be every last Friday, meron kaming Subic Bay Freeport wide clean-up activity. Wide Nag- clean-up, maganda po yan. parang sumali yata kayo dati, tama ba? Or maganda yan. Dati po, tuwing last Friday of the month. Pero since most offices kasi ng SBMA work from home pag Friday because of the memorandum na inisyu dati ni Presidente na 4-day work week lang muna, no, because of the crisis, no. Naging every last Thursday na siya of the month. Oh. Anyways, pinopost naman namin sa SBMA related pages yan. Yung ano. Ayan. Maganda po, ano yan, Opo, makasama namin kayo kung ano, paminsan-minsan ako yung MC pagkakailangan nila ng MC, pero pag hindi naman tuloy-tuloy lang. i-ano na lang kami, Message ko po kayo i-message na pagka lang po para- on the next schedule. Opo, Papasok ko sa para- inyo yung poster. Yun! para Saya-saya. masabihin po namin yung mga kasama din namin po. Ang area lagi ng na-clean up is yung ating area sa boardwalk, yung waterfront road. sa Oo, boardwalk. yung sa Yun ang lagi nating nililinis. Hanggang ano yun, hanggang sa kabila, yung almost Kalaklan na yata. Umaabot doon yung mga paglilinis na ginagawa. Ayan, okay. Again, salamat sa ating mga matitikas at magigiting. Salute, mga sir. Ayan, good evening sa inyong lahat, and we will be back with more of the announcements. For the meantime, let's take the quick station break. Diyan lang kayo. We will be back with more announcements coming your way. Please stick around. Balita at musika, pinag-isa.